Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for June 3 to 9, 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book. Okay, Pisces, let's see your overall energy for this week. For Pisces, Temperance, ayan. So parang I feel like mas pinipili mong manahimik, oo, tahimik na buhay. Yung maaring you want solitude, you want to be in a situation na hindi toxic, walang stress, oo. You are also maintaining your patience in life, no? Maaring you are also praying for something. Maaring meron kang minamanifest ngayon and mas gusto mo na you are manifesting it in a very calm way, no? Yung kalmado ka lang na ayaw mo ng distraction sa paligid mo. Ayaw mo na may mga nagrereklamo sa paligid mo. You just want a peaceful life right now. You are also bringing in balance in your life. So, maaring meron kang mga activities ngayong week na to na, para magkaroon ka ng maayos na pangangatawan, mind, body, spirit. You're becoming more spiritual. You're focusing on your health, no? That's what I'm sensing for you. Let's see your possible challenge. Ng mga Pisces. You have the King of Pentacles. Possible challenge in terms of your finances or with someone na merong authority over you pagdating sa pera. So, pwedeng magkaroon ka ng challenge sa person na kung saan you're getting some resources from. So, halimbawa, meron kang asawa na hinihingan mo ng sustento or nagbibigay sa'yo ng pera, no? Maaring magkaroon ng challenge dyan na pwedeng meron kang gustong hingin na hindi sa'yo ibibigay, or yung iba naman sa boss ninyo, no? Pwedeng magkaroon ng misunderstanding with your boss in terms of your performance or doon sa compensation sa sinesweldo mo. Okay, let's see your opportunity. The opportunity is the Six of Pentacles. Ayan. So, more on balance for you, Pisces, no? Six of Pentacles is about maintaining balance in your finances. So, I think ngayon, isa sa mga opportunities for you is magiging maingat ka sa pag-handle ng kaperahan mo. You will only spend the things, only spend sa mga bagay na kailangan mo lang, no? Anything na beyond that, ay pag-iisipan mo muna bago mo pagkagastosan. And also, there's an opportunity for you na may matulungan financially. Maaring merong hihingi ng tulong sa iyo financially sa family, sa trabaho, kaibigan. And meron kang sobra, no, para itulong sa kanila. And dahil doon, mas lalo ka i-bless. Okay? You have the Hierophant as your blessing. So, some of you, ang isa sa blessing ninyo ay ang mentor ninyo, no? Yung merong tao sa buhay nyo na tutulong sa inyo, magtuturo sa inyo, mag-share ng knowledge sa inyo para mas lalo nyong mapabuti yung living situation ninyo. Oo, maaring tuturuan ka na paano mag-yoga or paano mag-breathing exercises or anything that will help you upgrade your living condition. Pwedeng tuturuan ka rin sa pera, no? In what area of life itong mentorship na to? Uy, first house, which is about yung sarili mo, self-improvement. I think for some of you Pisces, ang main focus nyo rin this week ay ang inyong kalusugan. Mas gusto nyo ngayon na maging malusog, malakas, masigla. Okay, let's see your money, career, finances energies. Money, career, finances. Wow, Six of Wands. This is success. Oo, pagkatapos ng challenges, no, may success. Ito yung pagkakaroon mo ng lakas ng loob na ipaglaban yung mga gusto mong gawin, yung career path na gusto mong tahakin.
And now, ayan no, meron kang recognition. You are being recognized by the people around you. May fame. You're becoming more popular sa area nyo or sa community na meron ka. If you are kung active ka sa social media, meron kang certain following, isa kang influencer, content creator, so mas maraming opportunities rin na darating sa'yo, mas dadami yung iyong mga followers. You have the judgment card. I think there's also transformation or major change na ginagawa mo sa sarili mo eh. You are reinventing your life. So, maaring ngayon, yung mga pinabago mo sa trabaho, sa career mo, is you are releasing yung mga hindi na nakakatulong sa'yo, sa pag-unlad mo, sa career mo, sa business, sa trabaho mo, at ini-embrace mo yung mga natutunan mo from your mentors or from your experiences. At yun yung dinadala mo ngayon sa bagong landas na tinatahak mo. You also have the Eight of Swords. I feel like you are freeing yourself from this limitation. Yung iba kasi sa inyo maaring nalimitahan kayo ng mga opinion ng ibang tao sa inyo na sinasabi you're not good enough or mahirap yan, hindi mo kayang gawin yan. But now, no, you are freeing yourself with a judgment card. Dahil alam mo sa sarili mo yung kakayanan mo. Perspective. So, nagbabago yung pananaw mo sa pera, no? Positibong pananaw to. You are seeing a bigger picture in growing your finances. So, ito yung tipong instead na igastos mo ng igastos sa mga hindi mo naman kailangan, I feel like mas mag-i-invest ka ngayon. I-invest mo yung pera mo. Law and order. So, some of you, meron kayong mga ipaprocess na documentations, maaring related sa negosyo na sisimulan nyo or sa trabaho nyo. Pwedeng clearance. Oo, kasi meron kayong gustong simulan na endeavor. No? Yung iba sa inyo, pwedeng mas pinipili nyo ngayon na magkaroon ng peace of mind sa trabaho. Kaya umaalis kayo sa isang toxic na situation at nagsisimula kayo na mag-create ng sarili nyong community para doon kayo mas mag-grow. No? Doon kayo mag-grow ng inyong business or ng inyong career. So, sa love life, you have the Strength card, Seven of Swords. Some of you, maaring you will know kung sino yung taong hindi tapat sa inyo. You may be ending a connection with this person, whether relationship yan, romantic man yan, kapamilya, anak, asawa, kapatid, parents, no? Na you feel na hindi sila talaga, parang yung masasabi mong hindi mo sila kakampi. Kasi they are doing things behind your back na hindi mo alam, no? May mga bagay na itinatago sa'yo na hindi mo alam. Or may mga kalokohang ginagawa na hindi mo alam. So, ngayon, upon learning about that, ang ginawa mo is nagpakatatag ka at nag-focus ka doon sa pagre-reinvent ng sarili mo. You may be disconnecting, no? Detaching yourself dito sa mga ganitong klaseng tao. And some of you maaring may new beginnings kasi itong Death card is an opportunity for you to start something new. And maaring merong person na darating sa'yo. This can mean a person na parang masasabi mo na meron kayong certain connection na pwede nyong i-improve or palawakin in the future. Okay? But of course, yung iba, maaring maging maingat pa rin, no? Lalo na kung mayroong bagong person sa buhay ninyo na masyadong expressive ng feelings nila. May mga tao kasing magaling magsalita, mabulaklak magsalita, pero hindi naman pala totoo yung kanilang intentions. So, use your own discernment. If you feel na there is something off, may red flags, i-take note mo yan at i-obserbahan mo, no? Obserbahan mo yung tao na yan. Wow, there's success. Believe in yourself and dare to dream big. Yes. So, I feel like you are stepping out of your comfort zone. Okay? You are believing more dun sa sarili mo, yung mga bagay na kaya mong gawin. See, you are letting go of that which does not serve your highest good. You are, alam nyo,
magsa-start lang kayong mag-heal kapag tinanggal nyo na yung mga toxic sa buhay nyo. Kasi hanggat merong toxic sa buhay nyo, mahirap mag-heal, 'di ba? Kasi parang sila lang yung magdadagdag ng pain sa buhay ninyo. So it's time for you to release them and focus on yourself, kung paano mas mai-improve ang inyong sarili. Okay? And then success is going to come. So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.